We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and
loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat and welcome sa ating morning simbahay. Wini-welcome natin lahat nating mga pastors, mga leaders, lahat nating mga cell group members, mga invites, lahat po ng mga followers ng Panginoon ay welcome sa ating morning simbahay. Lahat ng mga nanay at tatay, lahat ng pamilya na kasama po natin sa online simbahay every Sunday ay wini-welcome po natin. Ating wini-welcome ang lahat ng mga nasa Luzon, Visayas at Mindanao. At ganoon din ang mga kapatiran natin, mga leaders, disciples, mga followers and invites na nasa labas ng bansang Pilipinas ay ating wini-welcome. And again, it's a day of victory. We celebrate the greatness of God na kung saan ay siya ang Diyos na namatay at muling nabuhay na nagkatawang tao, walang iba kundi ang ating Panginoon. So ngayong Sunday na ito is a special day to all of us at dahil ang Diyos na sinasamba natin ay isang buhay na Diyos. Kaya ngayong oras na ito, isang pribilehiyo na kahit saan man kayo, mga provinces or cities outside of the Philippines, this is our victory. At nandito tayo upang sambahin ang ating tunay na Diyos. Kaya again, good morning and welcome po sa ating lahat. Simulan natin ang oras na ito sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa iyong kadakilaan. Salamat dahil ang aming sinasamba ay tunay na buhay at nakakaalam ng aming sitwasyon, anuman ang kalagayan ng bawat isa. We pray, let your Spirit work in the midst of us. Ikaw po, O Diyos, ang siyang mangusap sa aming mga puso at aming kaisipan. Even we are in different location, different places, but we know Ikaw ay isang sovereign God, infinite God, na kaya mong abutin saan man kami naroon through your word. Let your Spirit speak in the midst of us, O God. At ang iyong mga salita ang siyang mangusap sa aming mga puso. Isang pribilehiyo na muli tinipon mo kami dito sa online platform. And we know, Lord God, even we are in online platform, you can minister to us in different ways, O God. Sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat sa oras na ito. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Sama-sama po nating sambahin ang Panginoon, damhin natin ang mga awiting ito, at tayo po ay magpupuri sa Kanya. Sa oras na ito, mga kapatid, tinatawagan natin ang CGS Philippines Worship Team. Your glory fills the highest place. What can separate me now?
go before me. You shield my way. Your hand upholds me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. And when the earth fades, falls from my eyes, and you stand before me, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love
Nagpapasalamat po tayo sa ating mga kapatid, sa ating CGS Philippines Worship Team, sa mga mensahe ng awitin, at ang ating mga puso, ang ating mga isip ay nakatuon ngayon sa ating pagsalu-saluhang mga salita niya. Prepare your notebook, your ballpen, at higit sa lahat mga kapatid, yung ating mga Bible sa oras na ito. Lahat tayo may mga mahalagang ginagawa. Pero ang tanong, ang lahat mo bang ginagawa na importante ay sinimulan mo at ito ba ay tinapos mo? Yan ang tanong. Kasi may mga tao mahilig magsimula pero hindi tinatapos. Halimbawa, sa context ng ating paglilingkod sa Panginoon, meron sa atin na nagpa-disciple, nag-undergo ng life class, pero hindi tinapos. Meron naman na na-win siya, nakakilala sa Panginoon, tinanggap si Jesus, pero natakot, hindi nagpa-disciple. Meron namang blessed sa Word of God, pero ayaw niya na siya ay mag-undergo ng process. Ibig sabihin, gusto lang natin ng blessing. So dito sa system natin, napakahalaga na kapag nasimulan natin, dapat ay atin po itong tinatapos. Parang nagpagawa ka ng bahay na struktura lang, pero hindi nabuo. So importante na nang tinanggap ko si Kristo as my Lord and Savior, genuinely, excited ako sa isang process to progress my life bilang isang tagasunod ni Kristo. So, ibig sabihin, may proseso na dapat nating tapusin. So, mahalaga na magiging isa sa mahalagang integrity ng tao kapag nasimulan mo, tatapusin mo siya. Parang nanligaw ka ng babae, pangatawanan mo na yung niligawan mo, pakakasalan mo. Hindi yung fling-fling lang kayo, paglaruan mo lang yung tao. Ibig sabihin, pag pumasok ka sa isang bagay na napaka-major, make sure na you're going to finish it. Huwag kang pumasok sa isang napaka-importanting bagay na alam mo na hindi mo naman tatapusin. So, importante na sa lahat ng ating ginagawa, pag pinasok mo ang isang bagay, you have the knowledge to finish it because you understand it. Halimbawa, na-win ako, nakakilala ako kay Lord, may nag-disciple sa akin. In-encourage niya ako na ito yung journey mo. Someday you will be a leader. Excited ako dapat kasi naligtas ako, gagamitin ako ng Panginoon. So kung anong sinimulan ko, dapat ko tapusin. At may mga tao din, may mga nasa loob ng church, Christian leader, nag-win, hindi naman kinonsolidate. Nag-consolidate, hindi naman niya in-encourage sa mag-life class. Kaya wala siya na-develop na mga disciple. May mga leader din na irresponsable. May mga leader din na walang puso. Sa mga kaluluwa, akala kasi nila requirement ang ginagawa natin sa CGS Philippines. It is not a requirement. It is our responsibility na ang isang sanggol ay dapat nasa stage siya ng maturity someday. Para tayong mga magulang na yung sanggol na naisilang, dapat you are responsible na hubugin, palakihin, patibayin. Yan po ang responsibility po natin, mga kapatid. Kaya, dapat kung leader ka, discipler ka, dapat ang aim mo, makatapos ito, makagraduate siya at maging mature siya. So yan po, napakahalaga yan mga kapatid. Kaya tayo dapat, tayo na mga nagdi-disciple, tinatapos natin ang mga alituntunin sa ikabubuti ng bawat isa. Kaya congratulations sa mga leader na nag-develop na mga leaders dahil alam niya ang kanyang responsibilidad. May mga leader din, akala nila okay na yon na nag-win.
Dapat we need to develop and improve ang mga taong yan. Kaya sa umagang ito, gusto kong ipakita sa atin, Jesus Christ is the finisher. Siya yung sinimulan niya, tatapusin niya. Napuporsinan niya ang dapat niyang gawin. He was born to die. Ibig sabihin, pumayag siya as one of the person of the Trinity na bumaba sa lupa dahil may trabaho siyang tatapusin dahil ang tao ay sobrang makasalanan. At siya lamang ang makaka-accomplish ng mission na to upang iahon ang tao sa kasalanan. Kaya si Jesus Christ ay nagkatawang tao mula sa pagiging Diyos. Kaya nga, ang sinabi niya sa kanyang 7 last word, sa John 19 verse 30, buksan natin ang ating text sa John chapter 19 verse 30. Isa sa mga 7 salita ni Kristo. Therefore, when Jesus had received the sour wine, He said, "It is finished." And He bowed His head and gave up His spirit. So the word "it is finished," ang ibig sabihin nito, titilistay. Ano bang ibig sabihin ng titilistay sa Greek? It is the final declaration of Jesus on the cross, signifying that His mission of redemption was fully accomplished and the debt of human sin was paid in full. Ibig sabihin, pinaka-final declaration ito ng Panginoon nung siya'y nasa cross, nagpapakita na na-accomplish niya ang kanyang mission of redemption. Bayad ng buo. Bayad na. Buong binayaran niya ang lahat ng kasalanan ng tao. That is why as we celebrate Christ's resurrection, tandaan natin may utang ka na binayaran ni Kristo. At maraming hindi yan alam. That is why we reach out more souls para ma-open ang mga bulag na kaisipan ng mga tao na hindi nila alam may nagbayad sa kanilang utang. Hindi utang sa pera, kundi utang na kung saan ang tao ay hiwalay sa Diyos na nilikha niya. At ang utang na yan ay ang tao, alipin siya ng kasalanan at kailangan siya ma-redeem. At ang nag-redeem sa atin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nang sumigaw siya, titilistay, naganap na, it is finished, paid in full. Bayad ka na, kapatid. At maraming hindi yan alam. Pero kapag naintindihan mo, nakita mo ngayon, dapat pala pag nagsimula ako, tatapusin ko. Isa simbahay lang, ang iba nga hindi tinatapos eh. Nakinig lang ng Word of God pagdating ng praise and worship. Ang utak niya maligo, utak niya magkape. Dito pa nga lang mga kapatid, iba dito hindi tinatapos eh. Ibig sabihin, yan ang mga tao na walang alam. At yan ang mga tao na naging practice nila yan. Palaging nagsisimula, hindi tinatapos. At hindi yan magandang practice ng isang tao. Kaya nakita ninyo mga kapatid, si Jesus is the best example pagdating sa tinatawag na finisher. Hindi siya papasok na hindi niya tinatapos. Kaya sa sumigaw, naganap na. Ibig sabihin, bayad na. Ibig sabihin, paid in full tayo mga kapatid. And that is our theme for today. Christ finished work. Ang pag-usapan natin sa umagang ito ay ang naganap na trabaho ng ating Panginoon. Ibig sabihin, nang sumigaw si Kristo, it is finished. Naganap na, tapos na ang trabaho niya. Tapos na ang kanyang tungkulin upang ang tao ay magkaroon ng salvation. Kaya ang ating alamin, yung mga major work ni Christ,
At kaya nga itong ating pag-usapan, ano yung mga finished work ni Jesus na nagkaroon ng impact sa buhay natin. Kasi pag sinabi nating impact, have a strong effect or influence on a situation or person. Ibig sabihin ng impact, a powerful effect or influence, mga kapatid. So ano yung powerful effect or influence na until now kilala, sikat at tanyag sa ginawa ni Kristo, mga kapatid, nung siya'y pinarusahan? Ano yung kanyang Christ finished work na nagkaroon ng dating sa buhay ng mga tao? So mapapansin natin, maraming ginawa si Kristo, pero ito yung until now hindi nyo makakalimutan. Pag pumunta kayo sa mga church building, sa labas, sa loob, makikita nyo ito. And this is number one, the impact of the cross. The impact of the cross. Ibig sabihin, the powerful effect or influence of the cross. Nung kami ay nakarating sa South Korea, pag bumaba ang airplane, makikita mo lahat ng mga building may cross. Lahat ng building may cross. Makikita mo, pag alis mo rin sa Korea, pag tumingin ka, ang daming cross, mga kapatid. That's the impact of the cross. Kaya maraming Christian sa South Korea. Sa Pilipinas, pag bumaba ka mula sa plane, pag malapit ng bumaba sa NAIA Airport, makikita mo ang daming basura. Ang daming basura na nagkakalat. Akala mo basura, yung pala mga bubong ng bahay. So makikita po natin, napakalakas ng impact ng cross kahit dito sa ating bansa. Sa loob ng church, sa labas ng church, may nakasign na isang cross. Kasi ang cross is a picture of victory. The empty cross is the picture of victory. Ibig sabihin, wala nang tao na nakabayubay sa cross na pagtanggumpayan niya, walang iba kundi si Jesus Christ. So dapat nating makita na malakas ang impluwensya nito sa buhay natin bilang mga disciple. The cross is a picture of torture, suffering, and curse. Alam niyo ba ang pinaka nakakahiyang kaparusahan sa panahon ng ating Panginoon? Yung ikaw ay ipako sa krus ng hubot-hubad. Nakakahiya sa lahat yon. That is shameful punishment. At habang patungo si Kristo sa krus, pinagtawanan siya, dinuraan siya, at nakikita natin, pinahiya siya. At alam ninyo, ang totoo talagang nangyari kay Kristo, pinako siyang hubot-hubad, walang saplot. That is a shameful, degrading punishment. Torture. Kaya makikita po natin yan, yung narrative dito sa Matthew 27, 29, 40. Tingnan po natin kung atin tong makitang mahabol. Matthew 29, para meron kayong grasp dito mga kapatid. Kumuha sila ng sangang matinik, ginawa itong korona at ipinutong sa kanya. Yun ang pambabastos nila kay Jesus. Pagkatapos, pinahawak sa kanyang kanang kamay ang isang tangkay na tambo. Siya'y ininsulto nila, niluhod-luhuran at kinutya ng ganito, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Verse 30, siya'y pinagduduraan pa nila. Kinuha nila ang tambo, inampas sa kanyang ulo, matapos kutyain, hinubad nila ang balabal at muling sinuotan ng sarili niyang damit. Pagkatapos, inilabas siya upang ipako sa cross. So, ibig sabihin, bago ipako si Christ sa cross, binastos na siya, dinuraan na siya, kinutya na siya. So, ang labanan sa mundong ito,
ay yung konteksto sa cross. Dahil ang cross ay isang symbol ng shame, symbol ng punishment, symbol ng curse. At si Satanas tuwang-tuwa yan ang nakita niya kay Jesus Christ. But hindi niya alam na ang cross pala is a symbol of victory. Kaya nang ipinako si Kristo sa cross, tuwang-tuwa ang kadiliman, pero nang sumigaw si Kristo, "It is finished," bayad na. Yan ang sinabi sa Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through the Lord Jesus Christ. At bakit pinako si Kristo sa cross? Dahil sabi sa Romans 3:23, all have sinned and fall short to the glory of God. Ibig sabihin, ang solusyon lamang ng tao para maahon siya sa kasalanan, may isang dapat mamatay na walang kasalanan, walang iba kundi si Kristo. At ang pinaka-nakakahiyang kamatayan sa lahat ay ang mamatay sa cross. At si Kristo, isa siya sa nakatanggap ng injustices, walang kasalanan, pinatay sa cross. Dahil ikaw ang dahilan, mga kapatid. Ikaw ang dahilan ng pagkapako ni Kristo sa cross. Kaya tandaan natin, dahil sa iyo, pinako si Kristo dahil sa akin. Tapos ang yabang mo, kapatid, sobrang yabang mo, sabihin mo wala kang oras ngayon na maglingkod kay Lord. Sasabihin mo, abala ka sa trabaho. Mga mayayabang na pagsasalita yan. Na kung saan gusto mo ng langit, pero sa cell group wala kang oras. Pagdating sa gawaing espiritual, wala kang oras. Kayabangan yan. Mga tao ngayon, kung makita nyo lang ang ginawa ni Kristo sa atin, mabuksan tayo, mapapahiya ka. Nakakaya na sabihin mo wala kang oras, pero hindi mo alam na may namatay para sa iyo para iligtas ka. May nagsuffer para sa iyo. Kaya yung totoong mga naglilingkod sa Lord, gumigising ng maaga katulad nito. Pagkatapos nagsiserve sa Lord sa mga cell group, nag-undergo ng discipleship, may malalim na pagkaunawa sa ginawa ni Kristo sa buhay nila. Pero yung mga mababaw, yung mga tao na ginagawa lang nila na parang kapag may oras lang sila sa Panginoon, yan ang mga mayabang na tao na hindi naintindihan ang impact of the cross sa buhay nila. Kita niyo mga kapatid, yung cross na yan sa likod ko, diyan binastos ang ating Panginoon. Diyan siya dinuraan, pinagtawanan, dahil ikaw at ako ang dahilan. But the cross is a symbol of victory for us na hindi natalo ang ating Panginoon. That is why we really treasure the cross in our lives. Kapag tingnan mo yan, dapat magpatuloy ako sa paglilingkod. Despite of trials, despite of difficulties, despite of discouragement, I will continue to serve God because my Savior suffered at the cross. Kaya tandaan natin mga kapatid, that is the finished work of Christ. Ang cross na yan, isa yan sa tinakda, tinupad ng ating Panginoon na kanyang tatapusin dahil sa iyo. Hindi ka rin karapat dapat ipako sa cross dahil makasalanan ka. Kaya walang sino mang pwedeng ipako sa cross dahil may kasalanan din. Ang kailangang ipako sa cross, walang bahid kasalanan. Yun ang tinatawag na He is the substitutionary sacrifice. Siya yung nag-substitute. Siya nag-substitute na dapat ikaw ipako dyan, kaya lang, hindi ka rin pwede dahil may kasalanan ka. Ang nag-substitute, the blameless Lamb of God. Isang kordero na walang bahid kasalanan, kundi ang ating Panginoon. The perfect sacrifice is the Lord Jesus Christ. Kaya nakakahiya na hindi kayo nagsiserve sa Lord. Lalapit lang kayo pag may problema.
may pagsubok, ang totoong nakaintindi ng cross, sasabihin mo, kulang pa tong ginagawa ko kay Lord. Kulang pa ang pagiging cell group leader ko. Kulang pa to na wala akong naabot na kaluluwa every month. Kapag tingnan mo yung power of the cross, the impact of the cross, wala pa sa kalingkingan ang ginagawa natin sa Panginoon. Tapos mareklamo ka pa. Ang ibang yayabang pa nila. No? Akala mo naman ay obligasyon pa ng Diyos na kung baga obligasyon pa sila ng Panginoon na maglingkod. Kung tingnan natin, tayo naglilingkod sa Diyos because we see the impact of the cross in us. Lord, ang kakayahan ko na mag-serve sa iyo, mag-abot ng mga kaluluwa, mag-develop ng disciple, mga tao dalhin ko sa katotohanan. Grabe ginawa mo sa buhay ko. Ang iba pasaway pa. Di po ba? Ang iba ay pa-victim effect pa. Para bang may utang pa ang Diyos sa kanila. Nakikita natin, nakakahiya tayo kapag hindi tayo mag-serve sa Lord. Mga kapatid, di po ba? At pag hindi ka nag-serve sa Lord, nakita mo lang ang cross, ay iba sinasabit pa na kwenta sa kanilang liig ang cross. Pero lasinggero. Tapos ay nagsusugal, may cross ang kwentas. Hindi pang display ang cross. Ang cross, taglay mo sa buhay mo, katulad ni Pablo, nagbabago ng buhay sa atin. Anong sabi ni Pablo sa Galatians chapter 2, verse 20? Anong sabi niya po dito? Ito yung nakaintindi ng cross, mga kapatid. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin, naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Kita nyo mga kapatid? Ang maganda dito sa English, para makita natin yung binabanggit ni Paul. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. Yun ang totoong nakaintindi ng cross. Ipinako na akong kasama ni Kristo. Wala na siyang karapatan sa sarili niya si Pablo dahil ang kanyang pagkatao pinako ng kasama ni Kristo. Ibig sabihin, ang tunay na master ng buhay niya hindi na sarili niya kundi si Jesus Christ. Kaya kahit yakapin mo yung cross, ikaw pa rin nasusunod, isabit mo pa yan sa ilong mo, butasan mo ilong mo at i-display mo ang ganito kalaking cross sa mukha mo, kapatid, hindi ka mababago niyan. Diba? Wala kang pang-unawa kasi sa cross. Ang cross hindi dinidisplay. Ang cross, may nangyayaring pagbabago sa buhay mo. Kaya kahit magpasan man kayo ng 10 cross, nakita ko pinaglaruan ng marami. Nagpasan ng cross, may nakasakay pa na bata. No? At may mga tumatawa. And that is, masasabi nating, pang-iinsulto po yan sa Diyos. Walang sino mang pwedeng ipako sa cross na karapat-dapat ang isang walang kasalanan para akuin ang kasalanan natin, kundi si Kristo lang, mga kapatid. Kaya we need to meditate this. May ginawa ba ako para ang Diyos malugod sa buhay ko? Grabe, napahiya siya, sinumpa siya, kinutya siya, dinuraan siya, para ako ay maayos, maging maayos na tao. Binago niya ako. Kaya yun ang sabi, ayan ang mensahe ng cross. Nagbabago to ng buhay natin. If you have Christ in your life. Number 2, Christ's finished work is the impact of the empty tomb. Ang matinding finished work ni Kristo, yung libingan ay wala na siya. Ito pa, alam niyo ba na mayroong bribery dito? Sinuhulan ang mga sundalo na sabihin ninyo, ninakaw ang bangkay ng mga disciple. So ang utak ng mga Hudyo until now, hindi si Kristo na buhay, ninakaw ang bangkay niya. Kita niyo yung mga kapatid,
meron ding bribery. Binabantayan ng mga Hudyo yun, ang libingan ni Kristo. Tingnan ninyo sa Matthew 28:13-15. At ang mga ito ay inutusan nila ng ganito ang ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Kita niyo mga kapatid? Alam niyo ba sino ang nag-spread ng chismis na to? Mga pare. Nasa verse 12. Nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. Biro nyo, nag-spread sila ng kasinungalingan, sinuhulan ng mga kawal. Sabihin nyo pag dumating yung mga disciple or mga tagasunod ni Kristo, nawala ang bangkay, ninakaw. No? At ito ang ginawa nila. Tinanggap ng mga bantay ang suhol. Verse 15, at ganoon nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang balitang ipinagsasabi ng mga Hudyo. Kita niyo mga kapatid, may marites na noon pa. Minarites nila si Kristo. But the empty tomb, tandaan natin, signifies mga kapatid ng victory ng ating Panginoon. Ang mensahe kasi ng tomb is about the death. Ang lahat na nasa tomb ay mga patay. At kailangang may mamatay. Alam nyo ba na kailangang mamatay ni Kristo? Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mga kapatid. So kailangan may mamatay. Pero ang maganda dyan, si Kristo hindi siya nanatili sa libingan. Kaya the impact of the empty tomb, bayad na ang ating mga kasalanan. Namatay si Kristo. May pagkalipas ng 3 araw, nawala na siya roon. So hindi siya nanatiling namatay. Pero kailangan niyang mamatay because death represent also the punishment. At siya pinarusahan at kailangan niyang mamatay. Pero anong sabi sa 1 Corinthians 15? 1 Corinthians 15:55. Ito maganda dito na nagpapakita sa atin about the death. Simulan po natin sa verse 54. Sa second sentence, sa last sentence. Death is swallowed up in victory. 55. O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting, verse 56, the sting of death is sin, and the power of sin is in the law. But thanks, verse 57, but thanks be to God who give us the victory through our Lord Jesus Christ. Grabe, di ba? Where is your sting? Nasaan na ang kamandag ng kamatayan? Wala na siyang kamandag dahil sa victory of our Lord Jesus Christ. Kaya this is the demonstration of God's love. He died for us. So kailangan niyang mamatay para ikaw at ako ay tubusin. And after that, nakita natin, the tomb was empty. Ibig sabihin, tinubos ka na. Naranasan na ni Kristo ang mamatay. Pero hindi nagtagumpay ang kamatayan. Di po ba? Kaya nga sabi diyan, O death, where is your victory? O death, where is your sting? Kasi ang death represent ng sin, ng kadiliman, ng pagkatalo. Ang death represent ng darkness. Pero si Kristo, napagtagumpayan niya ang kamatayan na yon. Kaya the empty tomb, masasabi natin, represent the victory. So kaya nga sinabi ni Pablo, nung nalaman niyang namatay si Kristo para sa kanya, hindi na siya natatakot mamatay. Kaya sabi niya, for to me to live is Christ, and to die is gain. We need to die in order to live. Kailangan nating mamatay para mabuhay. Hindi na akong nabubuhay, kundi si Kristo nang nabubuhay sa akin. Ibig sabihin, kailangang mamatay na ang ating spiritual.
Mga kapatid, na blindness, spiritually blind tayo. Mamatay na yung lumang pagkatao natin. Dahil napagtagumpayan ni Kristo ang kamatayan. So, dalawang klase ng kamatayan. Spiritual death and physical death. Ibig sabihin, mamamatay tayo lahat physically. Pero napagtagumpayan ni Kristo ang physical death, nagkaroon ng empty tomb. Ang mga babae, dinalaw nila madaling araw ang libingan ni Kristo, may dala silang pabango. Ngunit nakita nila, wala na si Kristo roon. So, ibig sabihin, alam ni Kristo na bayad na ang kasalanan ng tao. Kaya sumigaw siya, "It is finished." Napo-foresight na ni Jesus Christ. Mga kapatid. Kaya pansinin natin, lahat po tayo hindi matakot sa physical death at lahat tayo galing sa spiritual death, separated from God. Natagpuan natin si Kristo, we become alive spiritually. We are spiritually dead before, but we are now spiritually alive. Kaya mga nagtataas ng kamay, spiritually alive yan. Nabuksan ang binging tenga, spiritually alive yan. You love to listen to God's word. You are spiritually alive. You wake up early in the morning. You have discipline in using your time in your cell group. You are spiritually alive. Before you are dead, but now you are alive. Marami ngayon buhay pero patay. Walang gana sa paglilingkod, walang gana sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Walang halaga ang spiritual sa kanya. Ginagamit niya lang ang Diyos pag may problema siya. Yan ang tawag diyan, mga spiritually dead people. Ang mga spiritually alive people, they are excited. They love to serve God. They love to win souls and make disciples. At pag namatay man ang physical natin, we are not afraid. Kasi yan ang ating patutunguhan lahat. At kailangang mamatay tayo para mabuhay at maranasan natin ang buhay na walang hanggan. Kaya ang isang tao na may Kristo hindi takot mamatay. Hindi ka takot mamatay. Ang pinakatakutan ng tao pag pinag-usapan, kamatayan. Pero ikaw, any time of the day, you are ready because you know, naging obedient ka sa Lord and you have Christ in your life. Ang walang Kristo, takot mamatay. Kaya di ba maraming mga medisina, maraming vitamins na inaalok, pampahaba ng buhay. Di po ba? Mga paraan ng tao para humaba ang buhay, pero mamamatay pa rin tayo, mga kapatid. Pero pag ikaw nakatuklas nito, si Kristo namatay, ngunit hindi siya nanatiling namatay. Napagtagumpayan niya to. So ngayon na sumusunod ako kay Kristo, hindi rin ako dapat matakot mamatay. Kaya sabi ng Bible, saan na ang kamandag ng kamatayan? So that is the impact of the empty tomb. Mga kapatid, ibig sabihin, Jesus was victorious pagdating sa kamatayan. At dyan ang inig si Satanas. Hindi nabulok si Kristo sa libingan. Bumangon siya mula sa mga patay. Di po ba? Kaya nga nagtaka ang kanyang mga disciple na naglalakad sa road to Emmaus. May kausap sila na isang lalaki at bigla na lang tumayo ang balahibo nila. Sabi nila parang boses yun ng ating Panginoon. Hindi nila alam si Kristo pala na nabuhay mula sa mga patay ang kausap nila. Nakita niyo mga kapatid? Kaya walang dahilan ng mga Kristiyano, mga disciple na malungkot, ma-depress if you really understand the works of Christ. Victory ang paglilingkod sa Panginoon. Isang tagumpay ang pagiging followers, one of the followers of the Lord Jesus Christ. Dahil ang mga Muhammad, ang kanilang sinasamba, nabulok na sa libingan. Si Buddha, nabulok na sa libingan.
Pero si Kristo, 3 days lang, hindi siya nagstay sa libingan. That's the empty tomb. Ibig sabihin, ang pananampalataya mo, ang pananampalataya ko, may kabuluhan. Dahil napagtagumpayan ni Kristo ang kamatayan, mga kapatid. Kaya dito nyo makikita, that's the beauty of the finished work of Christ. And that's the impact of the empty tomb. Biro mo, kausapin mo ang iyong Diyos na sa libingan, hindi walang kwenta ang faith mo, walang kwenta ang paglilingkod mo, kasi ang iyong sinasamba patay. Sa Pilipinas, ang sinasamba ng marami, may mga tagasunod si Rizal. Si Rizal bayani, pero ginawa nilang Diyos. Si Rizal namatay, pero hindi nabuhay. Mga kapatid, si Kristo namatay para bayaran ang kasalanan natin. Pagkatapos umalis na siya sa kamatayan, yun ang Diyos natin na sinasamba. Kaya, we really praise God na may kabuluhan ang ating faith, may kabuluhan ang ating paglilingkod kasi hindi patay ang ating pinaglilingkuran. Binayaran niya lang ang ating kasalanan. Kaya kailangan niya mamatay. The third, the impact of the resurrection. The impact of the resurrection, ibig sabihin, a powerful effect of the resurrection, this is our major belief, na kung hindi nabuhay si Kristo, na sineselebrate ngayon ng buong mundo, walang kwenta ang cell group, walang kwenta ang discipleship, walang kwenta ang faith, walang kwenta ang pangangaral kung hindi man lang nabuhay si Kristo mula sa mga patay. Biro mo yung kabulagan ng marami, naglilingkod sa patay, kinakausap ang patay, at dinidiyos ang patay. Pero sa atin, God is infinite. Ang resurrection nagbabalidate na our God is alive. Ang Diyos natin ay buhay. Ibig sabihin, may halaga ang pangangaral, may halaga ang pananampalataya, may halaga ang paglilingkod mo sa Lord. 1 Corinthians 15:58, nakikita niyang pagpapagal mo. May kabuluhan dahil namatay siya at muling nabuhay. Our service, our faith ay may worth, may halaga. Because He was risen from the dead. May halaga ang winning soul, ang discipleship. Kaya nga nakakahiya kayo kung hindi ka nagwi-win soul, kung wala kang dinidisciple. Nakikiselebrate ka lang ng resurrection ni Christ. Wala ka namang ginawa sa church para magmuna, para magkritik. Puro mali ng iba nakikita mo. Pero nakiselebrate ka na buhay si Kristo, ipatay ka pala. Bakit? Biro mo, kinukontra mo ang winning soul. Di ba voluntary yan? Tapos kinukontra mo discipleship. Di ba? Ang kumukontra ng discipleship at winning soul, si Satanas. Pag kinontra mo yon, kampon ka din ni Satanas. Di ba? Ang nagsiselebrate ng resurrection, you win soul, you make disciples. Kasi buhay ang Diyos. Pinaalam mo sa mga tao, totoo Diyos ang sinasamba natin. Yun ang dahilan naging masipag ka sa pag-abot ng kaluluwa. Hindi yung puro forma lang sa church. Hindi yung puro lang tayo salita sa church, pero hindi mo nakikita kapag kausap mo yung isang primary, kausap mo isang leader, pag tinanong mo, ilan disciple mo? 100. Ito ilan? 50. Ikaw ilan? Wala. Tapos wala ka pang ginagawa sa church, wala ka pang ambag. You have no right to celebrate Christ's resurrection. Ang nagsiselebrate ng Christ's resurrection, mga obedient Christian disciples of the Lord Jesus Christ. Kaya ka nagwi-win soul because of the resurrection power, the impact of the resurrection, the impact of the cross, the impact of the empty tomb of the Lord Jesus Christ. Pero kung ikaw yung mareklamo, ikaw yung namumuna sa buhay ng iba, hanggang ngayon ganyan ka pa din, walang kwenta na i-celebrate mo ang resurrection. Di ba? Kaya, sabi nga sa 1 Corinthians 15:13-19, yung sinabi ko sa inyo kanina, di ba?
Anong sabi diyan? Verse 13 to 19. Dito nyo makikita na may halaga lahat ng ating ginagawa. Ngayon, kung ipinapangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? At kung si Kristo, verse 14, hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung ganon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos. Dahil pinatutuhanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. Biro mo, sinungaling ako, sinungaling ang mga nangangaral patungkol kay Kristo, walang kwenta ang faith natin kung hindi siya nabuhay mula sa mga patay. Kaya ang pinakamalaking pinanghawakan natin, pinakamabigat na paniniwala ng lahat, the greatest belief ng buong Kristyanismo, si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. At pinatutuhanan po yan dahil maraming nakasaksi ng kanyang muling pagkabuhay. At dahil dyan, marami ang nabago ang buhay, mga kapatid. Ang buhay mo mismo is a testimony na you are transformed by the Lord Jesus Christ. Meaning, He is God and He is man. Na nagbabago ng buhay at nagbibigay ng tamang direksyon sa buhay. That's the impact of the resurrection. Nagpapakita ng deity of the Lord. Resurrection is the validation of the deity of Christ, that He is God. Maraming namatay na sinasamba, hindi pa rin nabubuhay hanggang ngayon. Pero si Christ namatay. The evidence is the empty tomb. At muli siyang nabuhay mula sa mga patay. Kaya lahat ng ginagawa natin dito, lahat ng ginagawa ng mga Christian churches, ay may halaga, may kwenta. Pero kung wala kang ginagawa, ikaw lang ang walang kwenta talaga. Na wala kang ginagawa, Diyos mo ay buhay, pero puro ka reklamo, puro ka complain, puro ka negative. Hindi ka gumagalaw para mag-abot ng mga tao. Hindi mo naintindihan ang cross, ang empty tomb and resurrection. Puro ka puna ng mali ng iba hanggang ngayon. Kampon ka ng kaaway. Kampon ka ng demonyo. Dahil ang ginagawa natin, dalhin ang tao sa righteousness, ikaw naman inaakay mo ang tao sa mali. Kaya naway ang mensaheng ito pagpaalaala sa ating lahat. Na you are in the right track. If you obey, you submit, you humble yourself before God, at the same time, you serve the Lord. Because you really absorb the power of the cross, the power of the empty tomb, and the impact of the resurrection. Mga kapatid, ang bigat ng ginawa ni Kristo, mga kapatid, Diyos nagkatawang tao para hiyain alang-alang sa iyo na ordinary person. Kita mo yon? Tapos nagkakalat ka ngayon dito. No? Sinusuway mo parents mo. Hindi ka nagsasabi ng totoo sa magulang mo. Pero sumusunod ka, kunyari. If you have the power of resurrection, there must be change in your life. There must be transformation in your life, mga kapatid. Naway ang araw na ito ay isang victory sa atin, and it is a realization to all of us na walang makakatago sa Panginoon. At ikaw na nagbalyo nito ng kanyang kamatayan sa cross, the empty tomb and the resurrection of Christ, tunay na may satisfying life ka. Nakakahiya na hindi ka nagsiserve sa Lord. Nakakahiya na puro ka hingi, hindi ka naman nagpapadisciple. At hindi mo tinatapos ang sinimulan mo. Kaya isang challenge ito sa ating lahat, itong araw ng Sunday. Sa ating pagtatapos, a life that is fully surrendered to Christ lives in freedom and victory.
For He alone can fill the vacuum in the human heart. Kaya tandaan natin to. Hinahanap ng iba ang satisfaction sa opposite sex. Naghahanap siya ng relationship sa opposite sex, wala siyang satisfaction. Ilan na boyfriend ang kanyang tinanggap. Girlfriend. Ang ginawa niya, dinalawanan niya. May boyfriend na siya, may girlfriend pa siya. Pero wala pa rin siyang satisfaction. Ang iba dinaan nila sa pagsusugal, pag-iinom ng alak, paninigarilyo, pagda-drugs. Wala pa rin satisfaction. Kasi ang makafill in sa vacuum na to, the Lord Jesus Christ. Hanggat wala kang Kristo sa buhay, kahit anong gawin mo sa mundong ito, mamatay ka na lang, hindi ka magkakaroon ng satisfaction. Nag-aral ka, maganda grado mo, naghanap buhay ka, iniwan mo ang gawain ni Lord, nagwalwal ka, nagpakawala ka, gala ginagawa mo, ini-enjoy mo ang buhay, but at the end of the day, you are not happy unless you have Christ in your life. Nagpasikat ka, lahat na lang. Nagpapansin ka, hinahanap mo yung kakulangan mo sa lalaki, sa babae, sa mga bisyo. But at the end of the day, you are sad. You are not happy. Because only Christ can fill in the vacuum in the human heart. Mayroon sa puso natin ang dapat nakatira dyan si Kristo, hindi mo pinapasok. Kaya sabi nga, kumakatok siya sa pintuan ng puso natin. Pag pinapasok mo siya, you live a simple, satisfying life. Hindi mo kailangan na magkaroon ng mali-maletang pera para masatisfy ka. Hindi mo kailangang mag-gather ng mga lalaki at babae sa buhay mo para masatisfy ka. Isa lang ang makafill in sa atin, si Kristo Jesus sa buhay po natin. Kaya before I close, we celebrate today the greatness of God through our communion. At karapat dapat kayo na makiisa sa communion na ito if you have Christ in your life. Na you obey Him, you serve Him, you worship Him, you follow the Lord Jesus Christ. At ngayon, we are here to celebrate the communion. Isang commemoration sa ating lahat. Grabe Lord, nakakahiya naman ang yabang ko kung hindi naman ako mag-serve sa iyo. Di ba wala akong ginawa? Niligtas mo ako. Binayaran mo kasalanan ko. Ang tanging gawin ko na lamang, receive you as my Lord and Savior. Then to serve you hanggang sa pagdating mo. Kaya tandaan natin mga kapatid, I pray na motivation ito sa ating lahat. Itudo ko pa ang paglilingkod sa Lord. Galingan ko pa ang pagsiserve sa Lord. Sige po, kunin natin ang ating mga tinapay at mga alak na nasa bahay natin. Then dapat i-treasure natin to mga kapatid. Hawakan natin ang ating mga tinapay. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at uminom sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Praise God. Namnamin natin ang mga mensahe ng awitin
Sabayan natin ito mga kapatid, sambahin natin ang Panginoon sa mga awiting ito. Dadalhin sa atin ang CGS Philippines Worship Team. Of the living God, I take in the goodness of your love. I lean in closer to my Father's heart. I trust in who you say you are. Yeah. Of the living God, I take in the goodness of your love. I lean in closer to my Father's heart. I trust in who you say you are. You are alive, living and breathing here in this place. Speaking and healing, the fullness and glory is right here before me. You're the living God, the living God. Found in you alone, I cling to the peace that won't let go. Oh Jesus, you're the only one that satisfies. I run to the fountain of your hope. You are alive, living and breathing here in this place. In healing, the fullness and glory is right here before me. You're the living God, the living God. You are alive, living and breathing here in this place, speaking and healing. Your fullness and glory is right here before me. You're the living God, the living God. Oh, you are the living God, oh Lord. It's never gonna hold you, so it's never gonna hold me. 'Cause you're the only thing holding on to me. Now death is never gonna hold you, so it's never gonna hold me. 'Cause you're the only thing holding on. Oh, now death is never gonna hold you, so it's never gonna hold me. 'Cause you're the only thing holding on to me. Now death is never gonna hold you, so it's never gonna hold me. 'Cause you're the only thing holding on to me. You are
this place, speaking and healing. Your fullness and glory is right here before me. You're the living God, the living God. Oh, you are alive, living and breathing here in this place, speaking and healing. Your fullness and glory is right here before me. You're the living God, the living God. Oh, surely Jesus, you are the one true living God. By His Spirit we rise. By Your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In Your name I come alive to declare Your victory. The resurrected King is resurrected. Come on, church. By Your Spirit I will rise from the ashes of defeat. Jesus, The resurrected should be King resurrected from the is dead. resurrecting me. Now You are resurrecting In Your me name I come alive to declare Your victory. The resurrected King is resurrecting me. By Your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In Your name I come alive to declare Your victory. The resurrected King is resurrecting me. By Your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In Your name I come alive to declare Your victory. The resurrected King is resurrecting me. Yeah. Truly, You're resurrected from the dead, Jesus. Now You are alive. You are the one true living God. Let's give the highest praise to Jesus today. Hallelujah. Let us pray. Salamat o Diyos sa iyong finished work. Ang sinimulan mo, tinapos mo. Sa cross, sa empty tomb, and your resurrection. At ang sino mang sumusunod sa iyo ay walang pagkatalo kundi lubos na may katagumpayan. Thank you dahil ang Diyos na aming sinasamba ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. And today, O God, I pray, lahat ng kasama namin na yun nandito, dapat naming pahalagahan pa, itudo pa ang pagsiserve sa iyo. Nakita namin ang beauty ng winning soul, ng discipleship, ng cell group. Nakita namin, Panginoon, napakahalaga na gawin namin ito para may kwenta ang buhay namin dahil napakahalaga ng ginawa mo, Panginoon, upang maging mabuting tao kami sa iyong harapan. I pray na ang mensaheng ito ay tumatak sa puso at isip ng bawat isa. Teach us to humble ourselves, to admit our sins, O God, and allow ourselves to surrender our lives to you.
and to serve you with all our heart, soul, and mind. Blessing upon blessing to all your people today. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless. Score.